So, ano yung mga breeding principles nyo Hmm, that really help you on na para parami nyo yung mga ideal na para sa mga mata nyo, this is what I want. yeah, yung nutrition po, pagpapalaki at saka it will start talaga sa mga breeding stocks on how you select. Ka hindi ko sinasabi na napakagaling ng mata ko pero 'di ba, we breed what we want. Yes, of So, course. it will start from your selection sa mga breeding. Napro-project mo kung anong gusto mong ipalabas eh. Though, hindi ganun ka-sure na ganun sila kagagaling. Ganun. Pero pag nag-start ka ng tama, nag-start ka na gusto mo, dun sa gusto mo, parang, you'll never go wrong. Kasi kung may kulang man, hahanapan mo ng paraan kasi gusto mo yung sinimulan mo eh. Hindi So you yung, stick with what you're really built on. Paano naman sir kung sinabi, oh gusto ko yung gray mo pero gusto kong ganito siya. Pwede mong lagyan ng ganyan. Gagawin mo ba sir? Or you will stick with your, ano ba yung talagang you would see na mas better na composition ng papalabisin yung gray? Yung opinion ba rin ng maybe buyer? mas mag-defy ko yung gusto ko. But we are open kasi since commercial po kami, Mhm. kung ang buyers is nag-request ng ganito, tinitake rin naman namin sila pag may nakikita sila na negative or maganda. Tinatanggap din namin yung mga suggestions nila. Which is how it should be dapat, di ba, na we also learn. Kasi sila nagpa-fight talaga sila eh. Sila yung nagpa-fight ng mga manok na ginagawa natin. At saka continuous learning po ito eh. Kaya kailangan may open-minded ka kasi hindi ka na mag-progress eh somehow kung nagsistick ka sa what you want and ano yung alam mo. Yun lang, yung parang, okay na ako dito, ito na, forever na to. So, dapat talaga, we continue learning on what we get along the way as we meet with people, we Opo. connect with them and our buyers. You mentioned commercial. So, ano ba, yearly, ano yung number of heads na pinuproduce mo na dito sa farm? Sa corded studs po is around 450 to 500. It's 200, 300 siguro. To produce that numbers, 400 to 500 sa stags and 200 sa pullets, ilan ba yung hens na ginagamit? 80 kasi sa ano din eh, for the whole season na po yun, 200 for the early birds, ang target 100 for the local, 200 for the national, and 100 for the kaya lang hindi namin nahihit. Siyempre, medyo ano kasi kami, medyo color po kami. So, ang lagi kami nagkakal at saka yung kasiyahan sa akin yung pagpalaki ng sisiw. So, every time na gustong pumunta sa range, ang nakikita ko kasi doon ma'am, yung hindi naman yung magaganda eh. Yung parang, kumbaga naiiba. Kasi, Or halimbawa, tumingin ka na sa, may 10 kang manok. Oo. Kung may isang pangit doon, ang nakikita mo lagi Yung yung pangit pangit eh. Dati kasi, meron talagang naiiwan sa paglaki, hindi pantay. So, trinay na namin kasi minsan tinatama na sakit, kaya siguro ganun. Na-stunted yung girls. Pero na-try namin na hindi dumaan ng sakit, pero talaga naiiwan. Siguro, I think it's normal pag marami. So, nung na-figure out namin kung ano talagang gamot doon is, wala na ibang gamot doon kundi alisin eh. Ayun Para na lang. pagpasok mo, Alisin happy ka forte. kasi makikita mo pantay-pantay. Maganda na sila, yeah, maganda. Uniformity talaga. Para pagdating naman talaga pag selection time na, lahat na sila magaganda. Yung standards mo, sir, nakikurious naman. Ano ba yung standard ng isang Brian B sa pagse-select ng mga brood styles and brood hens mo? Madami po. Unang-una, tinitingnan ko sa malayo. Like, buyers from Luzon po, sa akin nagpapapili. Medyo matagal ko silang mapadalhan kasi pag sa akin kasi nagpapili, gusto ko nga sana yung, kaya tuntua ako pag yung buyer, pag sila na namili ng Hindi ka na pag-itinag- pressure. Oo. Ah. pag sila, kukunin ko yun, ilalagay ko po muna sa isang TV. Kada punta ko dito, doon napupunta din yung mata ko. Lagi kong tinitingnan hanggat sa wala akong maipintas, doon ko maipapadala sa kanila. But Okay. siyempre, magkakaiba naman po tayo ng gusto. Meron na it's somehow good sa akin, tapos sa inyo may makita kayo hindi. Pero at least,
ipinagkatiwala mo sa akin based on my standards. Yeah, Wala yun po ako yun. masabi doon. Pero open din ako pag pinadala ko sa kanya na meron siyang nasasabi kasi naiintindihan ko naman na hindi tayo magkakapareho ng gusto sa banat. Ika nga, beauty is in the eye of the Tama. beholder, di ba? Salamat sa panonood ng part 2. Sa part 3 naman, pag-uusapan natin ang disease management at ranging.